pangunahing layunin yung simulation para sa ating mga Ang in-experience namin, parang ayaw lumisip na talagang yung bigyan yung diin, patagyan, empowerment of Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Malaki na raw ang iniunlad ng programang pangkalusugan sa ilalim ng Universal Healthcare Program ng Administrasyong Aquino. May mga karagdagang pasilidad ang naitayo. Naragdagan na rin ang mga healthcare providers na makatutugon sa mga pangunahing pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, malayo pa rin daw ang tatakbuhin natin bago maging abot kamay ng nakararaming mga Pilipino ang isang sustainable, high-quality, and cost-efficient healthcare system. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Sa maliit na higaan na ito sa kanilang tahanan sa Antipolo City, matatagpuan ang nakaratay ng sinanay-ninay. Nakaraang buwan lamang nang inatake ng stroke ang 80 taong gulang na si Esteleta Cabangon, o mas kilala bilang sinanay-ninay. Papa-head scan mo, di ba? Napakamahal naman nun. Eh, bihira naman yan sa sa government. Lagi naman private yung mga ganyan eh. Tinatayang 260 pesos ang halaga ng gamot nito sa loob ng isang araw. Maliban sa pag-inom ng mga gamot, kinakailangan nito na sumailalim sa iba't ibang mga gamutan upang malunasan ang nararamdaman. Ngunit ang problema, kulang na kulang ang kita ng kanyang pamilya upang matustusan ang kanyang gamutan. Yung mga walang kakayahan na magpagamot, eh, pwede naman sila, yung halimbawa tulungan. Hindi naman iniaasan. Sa parehong bayan, matatagpuan din ang kwento ng mag-asawang sina Virgilio at Marilyn Precones. Isang OFW sa Saudi si Virgilio nang tamaan ito ng stroke. Dahil sa naging karamdaman, kinailangan nitong umuwi ng Pilipinas upang magpagamot. Habang ang asawa naman nitong si Marilyn ay nadiskubring mayroong sakit sa mayoma. Nung may PhilHealth kami, tinanong agad kami sa ospital, may PhilHealth ho ba? Mayroon. Thank you sa PhilHealth kasi yung PhilHealth, sa kanyang pagkaka-ospital, PhilHealth ang nagbayad. Isang buwan nang maospital si Mang Virgilio pero wala silang naging problemang pinansyal sapagkat miyembro si Mang Virgilio ng PhilHealth. Ang PhilHealth ang naging katuwang nila sa naging 100,000 gastusin para sa gamutan. Sa tulong din ng PhilHealth, nabawi ng mag-asawa ang kanilang naging gastos sa pagpapaopera kay Marilyn. Ang PhilHealth ay malaking tulong, mahirap ka man o mayaman. Kaya sa mga taong wala pang PhilHealth, mag-member na po kayo. Parehong sumasalamin ang kwento ni nanay-ninay at mag-asawang Virgilio at Marilyn sa tunay na kalagayan ng ating mga kababayan sa usaping pangkalusugan. Bilang bahagi ng Aquino Health Agenda, inilunsad ang programang Kalusugang Pangkalahatan na naglalayong bigyan ang bawat mamamayang Pilipino ng sapat na serbisyong pangkalusugan. Sa kabila ng programang ito, maraming issue pa rin ang kinakaharap ng ating bansa tungkol sa usaping pangkalusugan. Ayon sa World Health Organization o WHO, 5% ang pinakamababang porsyento ng pondo ang dapat ilaan ng isang gobyerno sa healthcare system nito. Ngunit dito sa Pilipinas, 3% lamang ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa ang inilalaan sa serbisyong pangkalusugan. Mas mababa ito ng 2% sa mungkahi ng WHO. Sa 42,000 na barangay sa Pilipinas noong 2010, wala pang kalahati o 17,000 lamang ang mayroong health centers. Ayon naman sa DOH, 30% lamang ng populasyon ng mga Pilipino ang kayang magpagamot sa pribadong gamutan. Sa usapin naman ng mga doktor, mayorya o 70% ng mga profesional na manggagamot ay sa mga pribadong ospital nagbibigay ng serbisyo. Isa ang health state agency ng bansa na Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga tumutulong na maabot ng administrasyon ang programang Kalusugang Pangkalahatan. Ito ay naglalayo na makapagbigay ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa abot kayang halaga sa bawat Pilipino. Tumutulong ang PhilHealth sa problemang pinansyal sa pagpapagamot ng bawat Pilipino. Malaki ang tinutulong ng PhilHealth katulad pag may sakit ka, pag wala kang pambayad, kalahati ng
bill mo, mako-cover naman. Mayroon man silang maitulong pero ang daming hanapin. Nung magkasakit ang husband ko, nagamit naman namin so far. Mabuti na lang wala nagkakasakit. Oo, pero pag naman naibibigay naman nila, nare-refund naman din yung mga nagagastos sa gamot, gano'n. Siguro bukod sa edukasyon, dapat mas pagtuunan ng is yung kalusugan. Lumaki na nga ang usapin ng healthcare system sa ating bansa. Ngunit ang tanong, ano na nga ba ang tunay na kalagayan ng healthcare system sa Pilipinas? Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Bisyo mo, palaguin mo. Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pagpanganak din ang premyo. Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. At bago natin simulan, syempre, ang ating mga talakayan, greet muna kita ng congratulations. Kung nakikita niyo po, ayan, ang Thank kanyang you. daliri. Ayun, may Nahiya sing-sing. naman. Nahiya Congratulations. naman. Kaya talaga nakaganon yung kapwesto ng ko. Yes. So thank you very much. At syempre, congratulate din natin si Carlo. Nanalo ang kanyang show na I Love Pinas. Yan, Best Culture and Programs. Culture and Arts Program sa Golden Dove Awards. Congratulations. God be the glory. Of Thank you. course. Ayan, okay. Ngayon mula sa congratulations, ito pa ang congratulations sa atin lahat kung tayo ay mapapanatili natin ang ating kalusugan. Kalusugan. Yan. Kasi ang topic natin today ay kalusugang pangkalahatan. Bago po natin simulan ang ating talakayan, para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan mula alas 8 hanggang alas 9 ngayong gabi. Dito po yan sa Light Network. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita nyo po sa inyong mga TV screens. Kaya naman po para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa ating talakayan. You may send comments or ask questions to our guests sa pamamagitan po yan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screen. At pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari rin mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. Okay, so ngayon naman, di ba pag-uusapan talaga natin ang kalusugan ngayon, kalusugang pangkalahatan. Kaya makakasama natin ngayon dalawang importanteng tao na sila naman talaga makakapagtalakay niya ng buong buo. So mga kaibigan, kasama natin ngayon Dr. Bernadette Hogar Manlapat, Quality Management Representative ng Manila Doctors Hospital Foundation. Magandang araw po, Doc. Magandang araw. And kasama din natin ngayong araw na itong OIC Vice President for Corporate Affairs at siya yun po ang spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. Magandang araw. Congratulations. Nakisilip lang. Ayun. Nakisama lang. Yan. So, Thank you rin po, Doc Ish. Ayan. Pansamantala po na hindi natin muna makakasama ngayon si Brother Eddie Villanueva na kasalukuyan po na nasa isang mission trip. At lipat na tayo ngayon sa ating mga kwentuhan. Yes, Importante oo. sa ating sitwasyon ngayon sa bansa, siyempre ang kalusugan, isa yan lagi sa mga isinusulong ng mga pangulo, di ba? Every year, binibigyan ng sitwasyon kung kumusta na yung kalusugan ng bansa. It's one of the major things na dapat isinasa-isip din ng mga botante. Naku, next year, botohan na. Sino ba yung mga may plataforma pagdating sa health? At ngayon, para sa ating situation in the Philippines, sa panahon ni Pinoy, sa administrasyon ni Aquino, masasabi ba natin na nagkaroon ng easy access sa ating mga mamamayan pagdating sa healthcare services, lalo na yung nabibilang sa mga low-income na pamilya, mga indigent? Doc Ish.
Well, kung titingnan po natin talagang binigyan ng prioridad ng administrasyon na ito ang kalusugan. Okay, when you say na administrasyon ito, para po sa mga nanonood, si Doc Ish po ay matagal ng bahagi ng PhilHealth. So That's naka-witness na right. siya ng performance ng at least 3 presidents. Yes. Alright. But this time, not only for PhilHealth, but really in the health industry, Pinoy actually made it a priority. At yan ay palagi niyang sinasabi sa kanyang mga State of the Nation addresses. No? Nitong mga nagdaang taon, na prioridad natin ang kalusugan. Yes. Ang isa sa pinakamaganda at pinakamalaking pagpapakita ng prioridad na ito ay ang patuloy na pagtaas ng paglalagay ng budget for health. Yes. Increasingly, hanggang ngayon, tumaas ang ating budget for that. At kung titingnan nyo, may mga measures na ginagawa ang ating gobyerno para masustain ang mga programang ito. One, for example, is the passage of the sin tax. Ang pinakamalaking pupuntahan or proceeds of the sin tax will actually go to health. At ang isa sa magandang beneficiary niyan is PhilHealth. At ang ating mga mahihirap na kababayan, because currently, the sin tax provides for the premium contribution of 15.4 million families, indigent families, na ang nagbabayad po ng premium contribution is the national government from the proceeds of the sin tax. That's roughly around 37 billion for 2015 alone. Clarify ko lang, yung sinasabi niyo po na 15.4? Yes. 15.4 million families. Families. Ibig sabihin, ilan yung membro ng pamilya na to? Kung titingnan po natin sa ating populasyon, no, ang isang pamilya ay merong 3 hanggang 4 na miyembro sa loob. So ito po ay So nagko-cover... times 3 times 4, Yeah, 15.4 this will actually million. cover around 46 million Filipinos. Wow. That's right. That the government is actually making sure na merong insurance. Paano yun? Kung kasama sila doon, how are they able to avail of the card, the benefits? Wala na silang binabayaran every year, paano sila makakakuha nun? Wala po silang babayadan because the government will actually pay for it, no? Coming from the sin taxes. Ang naatasan ng batas is ang Department of Social Welfare and Development para maghanap at para mag-identify nitong mga tinatawag nating indigent. Sila yung nakakasama dun sa tinatawag natin ngayon na NHTS, kung familiar kayo, yung National Housing Targeting System for Poverty Reduction, or what they call now as listahanan. At pag ikaw ay napasama doon, automatic member ka na ng PhilHealth. So ano po ang gagawin natin ngayon? Kung automatic kung member na sila ng PhilHealth, bibigyan na po natin yan ng ID or yung kanilang member data record. And from the time, simula sa araw ng Enero hanggang Disyembre, sila ay covered ng PhilHealth. Because every year, inilalagay sa budget ang kanyang premium contribution. So within that time na valid ang kanilang membership, lahat ng benepisyo ng PhilHealth makukuha nila. Paano kung tumaas yung sweldo? Actually, Carlo, yung mga napapabilang dito sa ipinagbabayad ng gobyerno, ito yung mga mahihirap nating kababayan. They are identified as indigent na maaaring actually walang trabaho, walang pinagkikitaan kung kaya sila ay napasama. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay sumusweldo, kumikita, you belong to another sector program ng PhilHealth which is the formal economy or those who are actually employed. Be it in the government or in the private. Dito naman, ang contribution ay kanya-kanyang kontribusyon. So sa formal, depende ito sa sweldo, 2.5% of your basic salary. Tapos, hatian yon ng employee and employer. So tig 50-50%. The basic rule is at 8,000. So times 2.5%, that's 200 a month. So tig 100 ang employee at saka ang ating employer. So in general po, like for example, kung ako ay employed sa isang employer, ano yung mga basic na nagiging coverage ng PhilHealth for them? Like for example, especially dun, syempre yung mga iba, hindi naman nila nararanasan pa yon. Kung for example, hindi sila nagkakasakit or none of their. Pero para po mas aware yung ating mga manonood if they haven't used. Well, we actually have a unified benefit schedule for everyone. Ibig sabihin pare-pareho ang ating benepisyo. One is we have inpatient coverage. Yung pong inpatient coverage natin, ikaw ay na-hospital dahil sa isang pagkakasakit at ito ay babayadan ng PhilHealth, especially kung ito ay within after 24 hours of confinement. Ito ay binabayadan natin sa pamamagitan ng pakete, package or case rate. Ibig sabihin, kung saan mang klase kang ospital, mapapasok, pribado, gobyerno, level 1 or level 3,
specialty hospital, isa ang ibinabayad natin na pakete. For example, yung cataract package. We pay 16,000 per eye. No? So, kung ikaw po ay na-admit sa isang ospital for a cataract extraction or gagawin ito sa isang mall. Kasi remember, di ba, sa mga malls, meron ng mga ambulatory clinics na kung saan specific for eye center o sa mata, pareho yon 16,000. Actually, may kakilala nga ako na ganun yung ginawa sa nanay niya na lifetime sa PhilHealth. Halos walang binabayaran. Nagkakatalo lang kasi sa presyo ng lens na gagamitin. No? Kasi yung lens, ito yung ano naman, pwede kang mamili kung ano yung imported, yung medyo mahal, ganyan. O meron din naman magagandang quality na mas mura. Pero syempre, depende rin sa irerekomenda ng doktor kung ano yung mas bagay sa pasyente niya. Well, yes. Opo. At ang sinasabi nga po namin dito, yun man kung anong presyo, mahal at mura, basta ang mahalaga dito, it should be licensed by the FDA natin, yung ating Food and Drug Administration. Ibig sabihin, sinacertify niya yung kalidad ng kung anumang klaseng lente na ito. Well, we have our outpatient benefit packages. Ito po yung, halimbawa, ang anak mo ay medyo malikot na lacerate, kailangan dalhin sa ospital, kailangan tahiin, pero hindi kailangan ma-admit. Halimbawa, dalhin sa MADOC, sa ER lang na ginawa, covered yun. Covered, yes. Dialysis is an outpatient, covered yun. Pero meron kaming outpatient na tinatawag na primary care benefit package. Ito po yung check-up or tamang serbisyong kalusugan pampamilya. Kung saan, ito yung ating preventive and promotive benefit. Kung saan meron tayong preventive services, diagnostics, and ang pinakamaganda ngayon, in-expand natin siya to include maintenance drugs. So, outpatient yun. No, although limited siya sa mga mahihirap pa lang ngayon, senior citizen, lifetime member, pero pinapalakas na natin ngayon yung ating primary care or preventive packages. Pero pag-usapan pa natin mamaya yung mga packages na yan, yung different options. Yes. But right now, Dr. Bernadette, kayo po, sa observation ninyo sa inyong hospital, ano po ba yung naging changes the past years nung umupo na si Pangulong Aquino dito sa pagdating sa kalusugan? It's like what Dr. Francis said, Aquino had the present president. Healthcare is the priority of our president. Yung sabi nga niya, yung SONA niya, palaging sinasabi yung mga ganitong healthcare benefits natin. In this Aquino government, nakikita din natin yung sinasabi niya mga case rates. Meron kami mga social service patients, we cater to that. Yung mga cataract surgery and PhilHealth does cover for the payment and the subsidy of these cases, including the hemodialysis patients and so forth and so on. The vaccination packages, the mother and child benefits of PhilHealth. So, tumaas po ba yung mga indigents o yung mga low-income families na pupunta sa inyong mga hospital to avail of these services? Not only in our hospitals, we adopted other hospitals. You see, in the provinces, we just recently went to Mindanao, and the local government units are benefiting from this PhilHealth because they employ the SWD, they collaborated with the SWD, as mentioned by Dr. Francis. They did the census for that province, they enrolled their our constituents, and the benefits really are, you're seeing decrease infection rate, better vision, and really the healthcare of the Philippines is getting better. You know, Carlo, yun nga yung maganda doon eh, di ba? Parang na-mention nila, Doc, kanina na tumaas nga yung budget natin for health. So I think what's relevant especially to our televiewers, pwede ba natin i-specify pa kung saan ba nailaan yung mga budget? And kasi nga, di ba yung parang question ngayon is mas accessible ba siya? So baka pwede natin maipaliwanag sa kanila kung paano ito mas naging accessible, what were the changes from before na ngayon mas ginagawa natin to para mas maka-cater. And para dun sa mga siguro magtatanong na hindi pa nakaka-experience nitong mga benepisyong ito, paano ba sila mas magkakaroon ng kaalaman? Or kasi 'di ba napapansin natin yung iba sa Pilipino, yung iba sa mga kababayan natin, minsan titiisin na nila kasi isipin nila wala silang pangbayad. So paano ba natin sila ma-encourage na ito yung mga nakahain para sa inyo, para matulungan sila? Well, speaking of access, no, katulad ng sinasabi natin na patuloy na pagtaas ng budget for health, no, na binibigay ng ating gobyerno. Ang isa sa magandang component ng budget na yon is what they call as HFEP, or yung Health Facility Enhancement Program.
Ito, binibigyan ng malaking proyekto at pondo. Ito naman ay para sa pagpapaayos ng lahat ng health facilities natin. So ito po, inaayos ang mga kailangang medyo may sira na ng mga ospital, mga barangay stations, rural health centers, para mas makapag-provide ng mas madami at mas sustainable na health service. So ito ay patuloy na lumalaki bawat taon, and that is a tangible example of providing a better access. Another thing is katulad ngayon, yung pag-i-increase ng pag-enroll ng gobyerno sa pagkakaroon ng isang PhilHealth insurance sa mga mahihirap is actually providing an access for health services. Because ngayon, ang mga mahihirap ay dapat hindi na natatakot magpa-ospital, magpa-check up, dahil unang-una, hindi na sila magbabayad dahil PhilHealth na ang sasagot para sa kanila. The PhilHealth membership card should be an empowering tool na kung dati natatakot sila kasi medyo mahal ang magkasakit, mahirap magkasakit, ngayon kasi may sasagot na para sa kanila. At yun ang isang maganda rin nating sinasabi. Ang ating mga indigent right now is not a charity patient. Dahil sila ay paying patient na. Yun nga lang, hindi sila ang magbabayad, but the insurance or PhilHealth will actually pay for that. And that is a very empowering tool for our mga indigent kasi ngayon ay nagkakaroon ng mas dignidad ang pagpapatingin. Pangalawa, ngayon masasabi na natin na hindi na totoo yung sinasabi dati na ang Pilipino namamatay na lang ng walang nakikitang doktor or hindi man lang nakakapunta sa mga facilities. Because ngayon, may sinasabi na nga tayo na pamamaraan para sila ay makapunta. At ang gobyerno ay patuloy na nagdadagdag ng mga pasilidad. Kung makikita ninyo, well, kung hindi man ngayon, pero nasimulan yung pag-hire ng mga additional health workers, katulad ng tinatawag na RN Hills, community health teams, to provide services. And itong mga tao na ito ay pumupunta mismo sa community para mas maidala yung serbisyo ng pangkalusugan. Wow, that's really very nice, no? At mamaya-maya lamang, marami pa tayong mas tatalakayan para maintindihan pa natin kung ano pa ang mga pwede nating mga benepisyo, of course, mula sa para sa ating kalusugan rather. Kaya huwag kayong aalis mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pampanganak din ang premyo. Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na kalusugang pangkalahatan. At ngayon, bago natin punta, kasi marami mga hindi pa pala nakakapag-apply sa PhilHealth eh. Para naman maengganyo yung mga tao, lalo na yung mga siguro yung tinatawag natin nasa indigent o yung mga walang trabaho o yung low-income families, alam natin yung mga iba-ibang mga benefits. Diba? So may trabaho ka man o wala, lahat tayo ay entitled for PhilHealth benefits. Tsaka ang kagandahan kasi dito, kung yung mga nagbabayad ng tax, kung alam nyo kung saan napupunta yung mga tax, ito yun, di ba? Then maximize, ito na yun eh. This is the government working for you. Okay, ano po ba yung mga, in very simple terms, or mabilisan, ano yung mga iba-ibang mga packages na po pwedeng makuha? Halimbawa, ako kailangan ko ma-confine ngayon sa ospital. Pag kinonfine ako ngayon sa ospital, kasi ang pagkakaalam ko, may mga certain allocations lang. Like for example, ako na-confine sa ospital, tapos ang room rate na pasok doon sa card ko ay ganitong amount lamang. Kung gusto ko ng better room or kung walang available room, I have to add extra. Can you... Well, Carlo, you're talking about a private insurance, no? Pagdating sa PhilHealth po, ang pamamaraan ng pagbayad natin is nakapakete na
So again, kung kayo ay ma-confine sa anumang klaseng kwarto, anong klaseng ospital, ang atin pong pagbabayad ay pakete. Example, cataract, 16,000. Dengue, we have 2. We have 10,000 and 16,000. Pneumonia, we have 2, 15,000 and 32,000. If we are talking about a catastrophic illness, for example, under our Z benefit package, we pay around 600,000 for a kidney transplant. No? Or we pay around 100,000 for our breast cancer. Or we pay around 550,000 for a bypass graft surgery. Ngayon, kung gusto magpa-cesarean, 19,000 yun, di ba? So, pare-pareho yan kung ikaw man ay sa Manila Doctors na Hospital or sa isang government facility, pare-pareho yun. Okay, so regardless din kung anong bracket ka ng income. Yes. Same lahat yun. Yes. Okay, so I have a question. So kung pare-pareho lahat yan, lahat nung mga nakalista, yung binanggit nyo pong mga rates or yung mga binibigay na benefits, saan po pwedeng makita yun at a glance, makikita ko, ay teka, ganito yung sakit ko, where can I check that? Well, good. You can check our website, www.philhealth.gov.ph. Meron dong search engine for case rate. I-type nyo lang yung diagnosis, halimbawa pneumonia, lalabas na po doon kung ano yung pakete. Ayan. Or, of course, when you're in the hospital, you can always ask the hospital personnel. Alam po nila yan. It's a requirement of PhilHealth that every hospital, when you're admitted or prior to admission, they give you the case rates and they show you. It's a requirement of PhilHealth and every hospital should have that in their admission kit. Pero ang maganda dito, Carlo, no? And of course, KA, kapag alam mo na kung magkano yung pakete mo, you can actually demand that to the hospital. Pag nakita mo sa billing mo na bakit ang kinaltas nito ay 20,000 lang, when in fact ang nakasulat sa case rate niya is 24,000, no, you can demand. Sabihin nyo, hindi po, 24,000 ng pakete ko, yun ang ikaltas nyo. Kasi yun ang babayadan ng PhilHealth. So again, it empowers. Information empowers our members. So, nabanggit na nga yung information, no? So, inform natin yung mga kababayan natin. So, para po dun sa mga wala pang PhilHealth, ano po ba yung proseso? Paano ba natin masisigurado na bawat mamamayang Pilipino ay siguradong may PhilHealth card? Ang pagiging PhilHealth member is a mandatory now, no? According to the law. So, paano po ang pagpamamembro? Siyempre, pag formal economy, habang employed ka. Yes. Kung ikaw naman po ay indigent, through the listahanan. Kung ikaw naman ay sponsored, so ito ay may magbabayad para sa'yo. Kung ikaw ay OFW or under the informal economy or yung iba pa na hindi miyembro, napakadali ng pagpapamiyembro. Isa lang pong form ang kailangan. We call it PhilHealth Member Registration Form, PMRF, or I normally call it PhilHealth's Most Requested Form. Most requested form. Yun lang. Actually, yun lang. Fill-upan nyo po, sign-an, ipadala sa PhilHealth office, or kami po ay nasa malls na. Actually, we call it PhilHealth Express. At bukas yan, habang bukas ang mall. Yun na po. Wala kaming hinihingi na requirements like birth certificate or any other marriage contract. Yun lang po ang kailangan. I-evaluate yun ng aming opisina at bibigay na po kayo ng numero. Yung numero na yun, or PhilHealth Identification Number, is a lifetime unique number. Or, again, you can enroll through online. Magkano po ba yung, kunwari, ang income ng isang tao ay 20, tapos merong isa 50, may isa 100 a month? Iba-iba po yung mga bayad ba nila? Magiging, kung kayo po ay employed, magiging ang computation po natin is 2.5% of your basic salary with a floor of 8,000. So, ibig sabihin, yung 8,000 times 2.5 is 200 a month. Yun ang pinakamababang premium sa employed. Ang pinakamataas, i-compute natin sa 35,000 times 2.5%. So, any sweldo na above 35,000, dun pa rin sa bracket na yun. Kung hindi kayo nabibilang doon, ang lahat ng premium contribution natin ay pare-pareho at 2,400 a year or 200 a month or 6 pesos and 60 centavos a day. Mahal pa ang load. Diba? Para naman sa kalusugan natin, diba? 6 pesos lang pala. KA Carlo, ano pa to? Ang PhilHealth is a family insurance. Isa lang ang nagbabayad as a principal sponsor, as a principal member, pero covered lahat ng qualified dependents. So kung ang qualified dependents mo ay 6, ibig sabihin nagbabayad ka lang ng piso. Araw-araw para sa isa, para sa kalusugan mo. Question naman, paano kung halimbawa dumating yung point na nawalan ka ng
maibabayad. Halimbawa, nakapag-stop ka ng, sabihin na natin 2 years. 2 years ka nakastop. Back to zero ka ba? Well, ang maaapektuhan lang dito would be the paggamit. Kasi po, meron tayong general requirement na kailangan meron kang 3 buwang hulog sa loob ng 6 na buwan bago yung unang araw ng pagkaka-ospital. So, dapat meron kang 3 buwan na hulog. So, kung 2 taon ka nang hindi nakahulog at ngayon ka lang maghuhulog, baka maaaring hindi mo pa magamit because you have to wait the 3 months. Pero huwag kayong mag-alala. Yung mga naihulog nyo dati, mag-accumulate po yun para later on, kung ma-reach nyo na yung 10 years or 120 months of contribution and you reach the retirement age and you retired, no, like 60, yun po, pwede na kayo mag-qualify to yung tinatawag natin na lifetime membership program. So, okay lang yun. Kung halimbawa, nag-stop ka ng 2 years mag-contribute, counted pa rin the previous years para dun sa lifetime. Yes. At yan ay alam na mga ospital. Sa mga ospital naman po, ma'am, doktora, ano po ba yung nakikita ninyo sa inyong mga hospitals? Kasi may nabanggit siya, paano kung halimbawa daw nakita nung pasyente na 24,000 dapat ang babayaran ng PhilHealth, pero nalagay, meron po bang mga ganong cases na na-encounter kayo na hindi tumugma yung dapat na binabayaran ng PhilHealth for the patient? Ang PhilHealth kasi clear sila, bago ka ma-admit sa isang ospital, you explain na, papaliwanag mo sa kanila kung ano na nararapat para sa kanila. Transparent kasi ang PhilHealth. So, with this standards ng PhilHealth na binigay nila, the quality of healthcare nag-increase. Makikita mo, marunong na mag-explain yung taga-admitting, yung mga nurses, alam na nila kung ano sasabihin sa mga pasyente. Sabi nga niya, empowering. Kasi nandun pala, pagpasok pala ng pasyente, nakita nila yung case rate. So, rarely na makaka-encounter ka na merong nagko-complain kasi pagpasok pa lang nila, ay, ito yung mga benefits namin. Alam nila yon. So, nakikita mo sa bawat ospital na merong ganong mga benefits ang mga tao. And I think Manila Doctors is doing very good on that. We have we would like to thank PhilHealth for that. Actually, for the partnerships, yes. And di ba, ano pa rin namin kayo before, accredit as for the excellence? Center for Center for Excellence. Sa mga indigents, low-income families, pag pumunta po ba sila sa Manila Doctors, like for example, dala nila yung PhilHealth nila, may na-encounter po ba kayo mga confusion o fraudulence o hindi naman sila yon pero dala nila yung card na yon? That is why that we have a social workers, certified social workers. They're with us now. These people are interviewed based on pakita sila ng ID. Meron silang another ID to tell you and they tell the story of their income bracket. So, alam mo naman when we ask some certain questions, they tell you that if you're telling the truth or not. So, if there are rarely that have not experienced fraudulent IDs, kasi PhilHealth now has a system that tells you na kung PhilHealth member ka, pagbukas mo ng system ng PhilHealth online, makikita mo kung talagang member siya at siya talaga yon, member siya of that family. May specific number ang PhilHealth na merong pang PhilHealth officer sa specific hospitals. May certain hospitals na PhilHealth gives their employee to us, borrowed kami, na nag-share kami. So, sila pa, kung meron pang certain questions for PhilHealth, sila mismo sumasagot for us. Okay, paano naman pag halimbawa yung nakikita ninyo sa inyong experience, mga low income versus yung mga okay na income? Alin ba dito yung tingin nyo mas nagagastosan ng PhilHealth o mas kinabang sa kanilang benepisyo? Lahat sila nakikinabang. Is there like, may nakikita ba kayo na, mas marami ang naka-avail ng benepisyo ng PhilHealth dito sa low income or mas marami sa high income? As Dr. Francis had said, pag PhilHealth kasi pareho yung subsidy nila eh. Whether you're from this income bracket or that income bracket. Kasi mo cataract surgery, ito yung rate. May case rate sila. Appendectomy, may rate. Pneumonia. Halimbawa, out of 20 patients, pag in-assess po ninyo, dito sa 20 patients na to, let's say... Mas marami bang nagka-claim na benefits na from lower class? Or same. upper class? If you're a Filipino from an upper or lower income, they're showing you the PhilHealth. Kasi alam nila that with PhilHealth, syempre everybody wants to save eh. So whether from the upper or the lower income, they show you the PhilHealth card and whatever benefit there is, we give them. And I think,
Ang atin kasing, kung halimbawa private and government, Yes. no? Meron kasi tayong special financial protection policy for the indigents. We call it no balance billing program. Ang ibig sabihin nun, pag ikaw ay na-confine sa isang ospital in a service accommodation, dapat wala ka nang babayadan pa sa doktor man o sa ospital. That is for So, the ibig government. sabihin, 100% financial protection yung PhilHealth na yan. Pero ang condition nun, dapat you have to be admitted in a government facility in a service accommodation. So siguro, kung titingnan natin ang statistics ng private and government, mas maraming indigent ang maaaring pumunta sa mga government because they are 100% financially protected. Pag sila kasi yung indigent, for example, nagpa-confine sa isang private facility, wala yung no balance billing. So yung 16,000 lang ang babayadan namin, pero kung may add-on charges, charge to the pasyente na yon. You're out of the rule of the no balance billing. So we are now, of course, kung gusto po natin na wala tayong bayadan, doon tayo sa gobyerno, especially for the no balance billing. And siguro gusto ko lang, statistics would show for the 2014, at the end of the 2014, no, we have paid around 78 billion pesos for reimbursements, no, for as a benefit. And around 33% of that, the biggest actually, around 25 billion, is a payment for indigent confinements. And that is 47% increase from 2013. Yung no balance billing, siyempre kailangan alam yun ng pasyente, di ba? So that pwede nila sabihin dun sa hospital. Or required ba yung hospital na sabihin sa'yo, hindi po kami nagbibigay dito ng no balance billing? Gaya na nabanggit kanina doktora, no? Doktora Dindi, na ngayon, meron na kasi kaming, to make it easy for the hospital and for the members, meron na kaming online system, we call it portal, na pag ikaw ay napunta sa isang ospital, ipapakita mo lang yung ID mo, or sabihin mo ang number mo ng PhilHealth, kung alam mo, hahanapin na nila dun sa system, makikita nila doon kung ikaw ay eligible o hindi. So doon makikita na rin kung ikaw ay, kung anong klase ng pagiging member mo. Kung ikaw ay indigent, sponsored. So, automatic yun pag nakita halimbawa in a government facility at siya ay na-admit sa ward accommodation at siya ay indigent, alam na agad ng ospital, no balance billing ito. So, dapat ganun yun. So mamaya naman, Carlos, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung sufficient ba or enough ba ang ating mga ospital para naman sa mga nagka-claim ng ganyang klase na benefits. Kaya huwag kayong aalis mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pagpanganak din ang premyo! Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Halika na at matuto, mag-aral, magluto, kasama ang bagong kalaro. Tikman ang bagong hain namin sa inyo, dito sa Tiny Kitchen. Halika na at matuto, mag-aral, magluto, kasama ang bagong kalaro. Tikman ang bagong hain namin sa inyo, dito sa Tiny Kitchen. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na kalusugang pangkalahatan. At bago naman tayo magpatuloy sa ating talakayan, basahin muna natin ang mga komento ng ating mga televiewers. Mula kay Rufino Meneses ng Quezon City, kung ako po halimbawa ay 1 month pa lang miyembro na naguhulog sa PhilHealth at bigla ang nagkasakit ako, magagamit ko na po ba agad ang PhilHealth benefits ko kapag nagpagamot ako? Sa ngayon po hindi because we require the 3 months within 6 months prior to confinement. Pero kung yan ay buntis, halimbawa, meron na po tayong special provision pagka kayo ay woman about to give birth. Yes. Kung wala man kayong hulog, pwede kayong maghulog ngayon for 1 year and then you can use it already kung manganganak kayo. Okay. So wala na yung waiting period na 3 months.
So ngayon naman kay Jonah Lacson mula sa Dagupan City, sana po mas palakihin pa ang budget ng gobyerno sa pangkalusugan para mas mapanatili ang pagkakaroon ng maayos na pangangatawan. God bless and more power sa Diyos at Bayan. Mula naman kay Irish Cornelio ng Taguig City, OFW po ang ate ko. Kung sakali po bang babayaran ko siya ng buwan ng kontribusyon, magagamit po ba ito if ever overseas? Yes. Kahit po hindi yung OFW, kahit tayo na malimit mag-travel, basta tayo abutan ng pagkakasakit sa ibang bansa, magagamit pa rin po ninyo ang PhilHealth. You have to file the claim on 180 days after discharge, and we will pay you the equivalent reimbursement. So, Reimbursement not po. only for OFW, but for all of us who are members of PhilHealth. So linawin natin yung ilang araw po. 180 days. Within 180 days. Mula So, naman, kailangan tago yung mga resibo, no? oo. Dalawa lang requirement. Medical certificate coming from the hospital kung saan ka na-confine, and of course, yung pinagbayadan. Okay, mula naman kay Carlos Dabo ng Angeles City, Pampanga. Out of curiosity lang po, ang paggamit ng PhilHealth sa mga pampublikong ospital ay wala ng gastos. Pero pag sa pribadong mga ospital, nalilesen lang po. Di ba dapat fair lang ang bawas dahil pareho naman gamit ng PhilHealth? Well, tama po kayo doon. Kaya lang, ang ating pong benepisyo ng PhilHealth ay nakalaan para sa minimum quality of healthcare services. But if you are asking for more, especially, well, sorry for the private, but merong ilang binabayadan doon kasi meron pong mga amenities kayo na binabayadan on top of the minimum. At saka yung sinasabi din naman ng PhilHealth sa pagkakaintindi ko, meron lang certain amount na pwede ceiling, di ba? Kapag halimbawa nag-avail ka ng rooms sa private hospital na suite pa nga, di ba? Tapos iba yung class of service na hinihiling mo. Siyempre, laging may dagdag. You have to pay for that. Yes. Mula naman kay Tina Reyes ng Pasig City. Gusto ko lang po malaman kung ang isang senior citizen po ba ay kailangan magbayad ng kontribusyon sa PhilHealth or sagot na po ba ito ng gobyerno? Sa ngayon po, hindi na. Meron pong bagong batas, RA 10645. Sinasabi po nun, ang mga senior citizen na hindi pa miyembro ng PhilHealth ay automatic members na ng PhilHealth. Ang magbabayad po ng premium contribution is the national government. Pero kailangan pa rin po kayo magpa-register. Magpa-register. So yun lang po yung kailangan nilang gawin ay kumuha ng registration, i-submit ito at automatic na po. Again, dalawa lang. Yung pong PMRF at saka po yung ID to prove your age or your birthday. Pero kung hindi pa po kayo registered at kailangan nyo lang magamit sa ospital, magagamit pa rin po ninyo ang PhilHealth. And mula naman po kay, asa na ang ating mga sunod, Rowena Lapos ng Makati City, ano po ang hakbang na ginagawa ng PhilHealth at pamahalaan para maabot ang mga pinakamahihirap upang sila ay magmiyembro sa PhilHealth? Well, again, ang ating po mga pinakamahihirap ay ina-identify talaga ng national government from being done by the DSWD. At sila po ay pumupunta sa bawat sulok para ma-identify ito at ito po ay napapasama dun sa National Housing Targeting System at yan po ay automatikong magiging miyembro ng PhilHealth. Oy, question. Kasi dati may mga, di ba, namigay ng PhilHealth cards. Ano po ba nangyari doon? Ano yung pinamigay lang? Meron bang load yun or something? Well, actually, yung pong pinamigay na, yung sinasabing pinamigay na card before, ayan po ay isang under our sponsorship program. Nag-sponsor po ang ating national government through the PCSO at yun po ay ibinigay doon sa mga mahihirap pa rin. Paano yun? Pagka pinamigay, di ba dapat may pangalan nila? Meron po. May pangalan, yes. May pangalan po yan. And that's a one-year validity. Yun po yung ating dating tinatawag na sponsorship program. So after 1 year, kailangan na nila magbayad? Yes. Kahit po ngayon, kung hindi kayo marirenew for the next year, kailangan nyo nang magbayad. So yung PCSO, ang binigay nila, good for 1 year lang. Pero Yes, malaking bagay. Okay, at ngayon naman po mula kay Carmen Santos ng Hagonoy, Bulacan. Itong taon na 2015 po ang sinasabing taon upang ma-meet ang Millennium Development Goals sa buong mundo. Sa inyo pong palagay o opinion sa ating bansa, nakamit po ba ng Pilipinas ang MDG sa pangkalusugan? Well, I think meron po tayong kailangang habulin pagdating sa MDG natin with regard to the reduction in the maternal mortality and reduction in the neonatal mortality. But I think for the others, we would be able to reach them. No, but the government right now is really pursuing
na kahit papano ay maabot natin at ma-attain natin, especially nga yung sa maternal mortality and neonatal mortality. But the government is really providing efforts. Pagdating naman sa mga employers, Yes. okay, lalo na yung mga hindi naman talaga kumukuha ng regular employees, ginagawa nila contractual lang, yung talent, or after 3 months or 6 months, kailangan ka mag-renew ulit. Renew? Required pa ba silang magbigay ng PhilHealth? Kasi ang daming mga technicalities niyan eh. Can you enlighten us about that? Yes, because one, mandatory or compulsory ang PhilHealth to every Filipino. Second, under the new law, RA 10606, the National Health Insurance Program of 2013, job order contracts or job order contractors, project-based contractors are considered as employed. So dapat ikinukuha talaga sila ng PhilHealth. Hala, kasi ang dami naming na-encounter, di ba? So dapat yan po yung pinapaalam natin sa lahat. Dapat ipinagbabayad yan. O, ano mangyayari dun sa employer kung halimbawa nag-hire ako nito, you be with me, working with me, good for how many weeks, ganyan, tapos i-renew uli natin, na actually na nandun ka na pala ng more than 6 months, walang PhilHealth. Anong mangyayari dun sa... Well, Carlo, NKA, kung meron actually tayong information on that at kung may meron magrereklamo, then we will go after the employer. Ano sa batas? Marami po. We have non-remitting, unremitting, na may mga ganyan. Una, may penalty yan. At actually, ang penalty natin is like 3% per month of contribution. Second is, kung mapapatunayan talagang kung may mako-confine. Halimbawa, na empleyado na hindi pinagbabayad or hindi inire-remit ang pinagbabayad, aside from the fact na sisingilin natin yung contribution plus the penalty, yun pong benefit na ibinayad ng PhilHealth, sisingilin din natin yun sa kanila, sa employer. And of course, later on, meron pa po tayong mga fine and penalties na ibinibigay at yan ay lahat nakasulat sa batas. Pero wala namang pagkakakulong. Criminal. Later on siguro baka magkaroon ng mga criminal Or cases. depende din siguro kung gaano ka-grave. Yeah, Or kadami yung involved. But basically, identified yung mga penalties sa batas natin. Sa inyo pong experience naman, kasi meron tayong mga HMO, at the same time PhilHealth. Ano po ba yung nakikita ninyo bilang sa ospital po kayo, di ba? Yes. Ano po yung nakikita ninyong benefits or disadvantages kapag combined ang HMO and PhilHealth for those who are going and availing of the benefits? They're actually synergistic. The HMOs now look at the individual kung meron kang PhilHealth. Mas gusto nga nila yung may HMO tapos may PhilHealth pa. And the patient is benefiting from it. Kasi meron ka ng PhilHealth na binibigay, example, cataract surgery na 16,000. You wanted the private patient, you wanted a room that all of the amenities are there. The HMOs cover for that. And the other things. Of course, per HMO, there is, just like PhilHealth, there are certain policies that they follow. Ano yun? Nag-a-adjust yung HMO doon sa existing rate ng PhilHealth? As mentioned by Dr. Francis, PhilHealth first, you get the PhilHealth, and then with HMO. So that will be a lot easier benefit for the patients and the relatives. Okay. Para sa ating mga tagapanood kasi, yung mga HMO, depende yan sa kumpanya, no? Kung ano yung pipiliin nilang HMO. Merong mga HMO na nag-offer na iba-ibang levels. Yes, Halimbawa, ikaw pag nagkasakit ka, na-confine ka, you are entitled to a suite. Yes. Diba? A maximum stay of 5 days. So parang wala ka sa ospital, nasa hotel ka. May sarap pagkasakit nun. Parang mga ganun. Tapos, now, in coordination with PhilHealth, may bawas din ng PhilHealth. And of course, may sagutin din yung HMO. Okay, so napakalungkot na matatapos ng ating talakayan. Kaya para sa ating mga panauhin ngayong gabi, ano po ba yung mga gusto niyong sabihin sa ating mga tagapanood ngayon at para mas magamit talaga nila yung mga benepisyo nila, especially sa pangkalusugan? Well, unang-una po, yung pagiging miyembro ng PhilHealth, napakarami po nating benepisyong makukuha. Pero gusto ko rin lang pong ipaalala, meron din po tayong responsibilidad bilang isang miyembro. Unang-una, dapat po ay updated ang ating records sa PhilHealth. Pangalawa, dapat updated din po ang ating premium contribution. Para sa panahon ng pangangailangan, magagamit natin ang PhilHealth. At isa pa, ay sa panahon ng pangangailangan, madali lang yung pagka-claim kasi updated ang information mo. Ngayon, kung meron pa pong mga hindi miyembro sa PhilHealth, napakadali lang magpamiyembro at napakamura naman po nito. You can always visit our website, www.philhealth.gov.ph. Meron po kaming call center
441-7442 or you can email us at actioncenter@philhealth.gov.ph. Ulitin po natin yan. Ano po uli ang phone number na yan ng call center? 441-7442. Alright. And the email address is? actioncenter@philhealth.gov.ph. Alright. Thank you very much, Tandaan yan, Doktora. Ano naman po ang closing words niyo para sa ating mga televiewers? The Filipinos have better quality healthcare because of PhilHealth. So we like to thank PhilHealth for that. And of course, but we don't want, of course, us using the insurance. The less we use it, the better we are, the better, healthier the Filipinos are. So let's take care of our body, and we'd like to thank PhilHealth for all the benefits that they're providing us. Thank you, Sir And Francis. thank you, Maddox. Yes. So thank you very much. mutual admirations ko Oo naman. nga, no? Magkakasundo talaga sila. Yun naman talaga yung We're very good mabuti. partners. We're partners, really. So thank you very Partners much. sa kalusugan. Oo nga. So Ayan. tayo, mukhang magiging busy na rin tayong pangalagaan talagang ating kalusugan. At So saka- sana yung mga televiewers din. Anong takeaway mo dito sa ating mga kwentuhan today? Ako yun, syempre yun nga eh, napaka-importante na aware tayo dun sa mga benepisyo. Tapos bago magreklamo, alamin muna talaga kung tayo ba ay sumusunod din or nagpo-follow nga dun sa mga hinihingi nila na napakaliit lang naman ng mga bagay na kailangan din lang na talaga natin maging responsible. At syempre, yun nga, parang gusto ko yung sinabi ni Doktora na kung hindi naman tayo magkakasakit ay hindi din tayo mamroblema. So, mas importante na wag natin gamitin yung PhilHealth dahil pinapangalagaan natin yung sarili natin. Sino ba naman gusto magkasakit, di ba? Okay, prevention is better than cure. That's right. Yan, yes. Pero yun nga, kung kailangan ng cure, napakadali na lang yan, mga kaibigan. Okay. Ako ang takeaway ko naman dito, syempre, importante na pangalagaan natin yung mga katawan natin para hindi na umabot pa Yes. sa pagpapa-ospital. Pero kung sakali, andyan naman yung ginagawa na rin ng gobyerno. This time, sinasabi natin, di ba, naku, yung mga tax ng mga Pilipino na pupunta lang sa corruption, ganyan. Hindi, this is where your taxes go. And also for those who are indigents, hindi naman nagbabayad ng tax kasi indigent nga, nakakabenepisyo sila kahit hindi nagbabayad ng tax. That's So, right. i-maximize natin. Dahil this is what we have right now, karapatan natin to. And let's use it. Yan ang aking takeaway. Kaya sana yung takeaway ko ay naging takeaway din ng ating mga televiewers at para po sa ating mga nanonood, maraming salamat sa pagtutok. Sana may napulot po kayo. At para po sa ating God's Word ngayong gabi, wala po ito sa Exodus 23:25. Ang sabi dito, worship the Lord, your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. And when we worship God sa ating pagkain, ayan, makikita mo naman, di ba? Lumalabas yan. And the things we do, the things we eat, right. di ba? Pagka iniisip natin ng Diyos, may kalabisan ba? Di ba? Kasi sometimes we overeat, lalo na pagka-stress. Oh no! But remember, it's one form of glorifying God. That's right. Our lifestyle, the way we live, the way we eat. And thank you, Lord, dahil we're healthy. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. At hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio at ito pong muli ang Diyos at Bayan!